Magandang hapon po sa ating lahat. Piliin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Mga kapatid, bago tayo magsimula, ako po yung may tanong. Bakit po maraming sira at wasak na buhay sa mga panahon ito? Bakit maraming kaguluhan sa ating paligid? Bakit tumataas ang krimen sa bansa? Bakit padala ang kasamaan ng sangkatauhan? Dadalhin po tayo ng mga tanong na ito sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia. Ay sabi po sa Roma, chapter 1, verse 29, naging nanitig sila ng lahat ng unang kasamaan, kabubutan, iman, masasamang isip. Napuno sila ng pagkaingin at masasamang hangarin na umaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya. Sila ay makisipsip, mapanirang puri na napupuot sa Diyos. Walang kasundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathalang kasamaan, mga suwalil sa magulang, mga kangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingang sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang gumagawa ng gayon. Ito po ang kalagayan ng tao sa mundo ito. Kaya po, ang tanong sa ating mga isip, bakit mayroong mga tao mayroong tao mabuti, ito po ang sumunod ng Biblia. Dahil sa ang tao ay naging alipin ng kasalanan. Ang sabi po doon sa verse 28 ng chapter 1 ng Roma, sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga dinumpag na asal. Ang tao nga po ay naging alipin ng kasalanan na ang ating nunong si Eva at Adan ay mahulog sa pagkakasala. At ito ay lumaganap hindi lamang po sa Eden ng Eden, hindi lamang dito sa ating lugar, kundi sa buong mundo. We are polluted by sin. At sabi po doon sa John 10:10, 1:10, kaya nga naman pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, kumatay at magwasak. Ngunit naparito ako na isasalita po niya ang Panginoong Kristo. Naparito ako upang ang mga buhay magkaroon ng buhay, sa buhay na ganap at kasiyahan. Alam ito ng tao, pero dahil sa siya naging alipin ng kasalanan, ay hindi niya kaya magpakabuti sa sarili lamang niya. Sabi nga po, di ba? No one is perfect. Dahil sabi sa Romans 8:23, ang lahat ay nagkakasala. At walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. At sabi ko po doon sa Romans chapter 6, verse 23, ganito, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi natin kaya iligtas sa ating sarili. Walang tao sa mundong ito na kaya niyang iligtas sa kanyang sarili sa kapahamakan. Ano po kapahamakan? Kasi ang pamilya ng Biblia. Sabi po, dahil sa ang tao ay nagkakala, nagkaroon ng problema sa buhay, nagkaroon ng pagkawasak, nagkaroon ng kasamaan, naging masama ang tao dahil siya ay napasok ng kasalanan. Dahil sa kasalanan na ito, ang tao ay mauuwi sa kapahamakan. Anong kapahamakan ang tinutukoy dito ng banal na sulatan? Kamatayan. Dito pa lang po sa mundo ito, pag ang isang tao gumawa ng masama, nagnakaw, nahuli ng pulis, binaril na matay na, dahil sa kasamaan, dahil sa kasalanan. At hindi lamang po ito, mayroon pa pong kamatayan na tinutukoy ang sa Biblia. Kung dito pa lamang po sa mundo na ito, ang tao ay mapapahamak kung siya ay patuloy na mamuhay sa kasalanan. Ang tao po ay magdaranas ng pangalawang kamatayan doon sa lawang apoy sa impyerno.
sa kapahamakan kung siya ay hindi ikilala sa ating Panginoong Jesus. At sabi po siya, John 3:16, bagamat ang tao ay masama, ito po na sinasabi roon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya kanyang bugtong na anak upang sino sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ito yung problema dahil sa kasalanan. Ang problema, tayo ay mapapahamak dahil sa kasalanan. Subalit ito ang solusyon. Mahal ka ng Diyos na lumikha sa iyo. At meron siyang magandang plano sa iyo. Kung ikaw sa mga panahon ito, dapat mo sa iyong sarili na ikaw ay broken, yung may mga broken hearted dyan, ang sabi ng salita ng Panginoon, naparito siya upang bigyan ka ng buhay. Anong buhay? Buhay na gana. Kasi hindi mo matatagpuan sa mundong ito ang tunay na kasiyahan. Maaaring ikaw ay mama, magkaroon man ng marami, magkaman ng sarapin, mag-iintayag ka sa mundong ito. Subalit, darating ang panahon na ikaw ay papanaw. Alam niyo kayo kung saan ako. Hindi mo kaya itigay sa sarili. Pero may magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Dahil gawin na lamang ang kanyang pag-ibig sa iyo. Sabi sa Roma 5:8 ay ganito. Ngunit ang pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Mga kapatid, dahil sa pag-ibig sa atin ng Diyos at nakita ng Diyos ang ating kalagayan, nakita ng Diyos that we are in helpless condition, God can let us go to God. Ang Diyos na gumawa sa iyo, ang Diyos na nagmamahal sa iyo, ay nagkatawang tao sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Kaya po, ang patutukan ng sinasabi ng Biblia, si Jesucristo ay Diyos, opo. Si Jesucristo ay tao, opo. Si Jesucristo ay bugtong na anak ng Diyos, nagkatawang tao ng Diyos sa pamamagitan niya upang puntahan ka, upang mabuhin ka, upang buligtas ka. Hindi ito dahil sa ating mabubuting gawa. Sabi doon sa Efeso, Kabanatang 2, talatang 8, 9 ay ganito. Dahil sa kagandahan loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Amen. Sa sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po ito dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kagandahan loob ng Diyos. At sinasabi dito na tanging si Jesus lamang ang daan. Sabi sa 1:14, verse 6 ay ganito. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama, hindi sa pamagitan ko. Kapatid, dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao. Tayo ngayon dito sa lupa. Langit, lupa. Hindi. Nandito ka ngayon, pag dumating ka dito, saan ka pupunta? Kaya ako, hindi ko nabanggit ang ating title. Ang title ng ating teksto, saan ka pupunta? Nandito ka ngayon, pag lipas ng panahon at lumabig ka sa mundong ito, saan ka pupunta? Sa langit o sa impyerno? Tanging si Jesus lamang ang daan, kapatid. At ganito po ang sinasabi ng Biblia sa talatang 12, kabanatang 1 ng 1. Ngunit ang lahat ng sumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagbayuban sa karapatan ng kanyang Diyos.
Hindi po pala lahat ng tao sa mundong ito ay ang masasabing anak ng Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan. Ang tao ay hindi ginagawa kung ano ang ginagawa ng Diyos. Tao ay patuloy na gumawa ng masama. Pero sabi dito, ngunit ang lahat at tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalupan niya ang karapatang maging anak ng Diyos. Ang lahat ng po ng tumanggap at nanalig sa gustong na anak ng Diyos, ang may Kristo ang buhay, yun ang may karapatan na siya ay matawag na anak ng Diyos. Di lamang ito, tayo ay may buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa chapter 3, verse 36, na Juan, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang buhok ng Diyos. Darating po ang paghuhukom. Darating ang panahon kung saan huhukumhan at akulan ng Diyos ang gawa ng tao. Mabuti man masama na siya ay nabubuhay sa daigdig na ito. At ang pinag-uusapan natin dito mga kapatid, saan mapupunta? Handa ka na ba sa pupuntahan? Mga kapatid, ikaw ay ligtas na kung Roma chapter 10, verse 9 and 10. Dito tayo magtatapos. Sapagkat doon tayo pupunta. Sabi doon sa Roma, Jesus, 9, 8, ito. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at pananalig ka ng buong puso na siya'y muling ginuhay ng Diyos, baligtas ka. Ayun ang kabuluhan ng pagpunta nito ni Jesus. Ayun ang kabuluhan, kaya ang Diyos ay nagdamang tao sa pamamagitan ni Kristo at siya ay napako at namatay doon sa krus. Namatay ang ba siya? Nabuhay din siya para sa iyo. At babalik ang Panginoon. Gusto mo sumapat? Ito ang kanyang barakan. Kung ipapahayag ng yung mga labi na siya ay Panginoon. Yun lang yun. Hindi dahil ikaw magsimbangan sa simbang, isa ka na yung isa, tumulong ka sa mga tao, magbigay ka sa sana. Hindi yun. Hindi mo maluligtas ang sarili mo. Sabi dito, kung ipapahayag mo siya, pahayag mo ng yung labi, ikaw ay nagsisisi sa mga kasalanan at ang gagawin mo sa Jesucristo bilang Panginoon ang tagapagligtas sa buhay na nung sabi dito, ikaw ay maligtas. Maligtas ka, kailan? Sapagkat nananalig ng tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa galing mapawawalan sa anak at nagpapahayag sa pamagitan ng kanyang labi at sa galing kaligtas. Pananalangin ka lang. Nakabayaran sa panalangin ito. At isipin mo na ikaw ay nakikipag-usap sa Panginoon. Tayo ay manalangin. And then, ganun na ba yun? Pagkatapos natin tanggapin si Jesus tapos na, bilang sumahan ng palataya, sabi sa Ikalawang Pedro, ito, dito na talaga tayo katapos. Chapter 3, verse 18. Pakitake note. 2 Peter chapter 3, verse 18. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo. Di pa pala tayo matapos, magpatuloy. Magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas ng Jesucristo. Sa kanyang kuwihan, ayon at magpakailanhan. Sabi ng Biblia, matapos mong tanggapin sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, mamuhay ka sa parang dapat sa Kanya at magpatuloy ka sa paglago sa buhay Kristyano. Pagpalain po tayo ng Diyos sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Birthday! Lord ka mamaya. Talaga. Yes. Okay. Patay.